So, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po si Aaron Steven R. Aquino and again, welcome po ulit sa ating 365 Daily Devotions with Pastor Russell Ocampo. So, ngayong araw po is nakaka-excite dahil meron na naman po tayong bagong weekly series na ating pag-uusapan for the whole week. And naway marami tayong matutunan at siyang magagamit natin sa ating siyempre, pang araw-araw na po ang buhay. Kaya umanda po tayong tanggapin ang salita ng Diyos ngayong araw. So, yung weekly series po natin ngayon ay patungkol po ito sa Christmas week at ito po yung may title na Emmanuel, God with Us. Now, para naman po sa ating topic for today na may title na The Coming Prince. Sabi po dito sa Isaiah chapter 9 verse 6 to 7, For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The seal of the Lord Almighty will accomplish this. And, or sa Tagalog naman po, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David at sa kanyang kaharian, upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ng katwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sigasig ng Panginoon ng mga hukbo. And para naman po sa ating katuruan ngayong araw, first is the government of Christ began at his birth. So yung pamamahala po ni Christ sa sanlibutan is nag-umpisa pa po noong siya ay kumbaga bata pa lang, pinanganak pa lang, kasi nga since nga nagkasala tayong mga tao and doon na nga lumabas si Christ na nanggaling nga sa langit. So kumbaga siya yung tumubos sa ating mga kasalanan, at the same time siya rin yung nag-govern sa atin hanggang ngayon. Pangalawa naman is the government of Christ increases worldwide. So wag po nating isipin na kumbaga pasama yung mundo natin dahil sa mga nangyayari ngayon. So mali po yung ganong perspective, dahil ang totoo niyan is pabuti ng pabuti yung ating mundo dahil nga si Christ na yung namumuno dito. And lastly po sa ating katuruan ngayong araw is the government of Christ governs the nations. So yung pamamahala daw po ni Christ is namamahala din siya sa mga bansa. So isipin po natin na kung mag-fail man yung government natin sa ating bansa is wag po tayong mawalan ng pag-asa, dahil alam naman po natin na si Christ naman po talaga ang kumbaga yung mas may kakayahang mag-govern at gawin tayong maayos na bansa. And para naman po sa ating application ngayong araw, first is put your hope in Christ's expanding influence. So manampalataya po tayo kay Christ na kumbaga bigyan niya tayo ng lakas upang at the same time karunungan upang maka-impluwensya tayo sa ibang mga tao na hindi pa nakakilala kay Christ. Pangalawa naman is embrace a positive perspective on the future. So magkaroon po tayo ng magandang kumbaga positive na pananaw sa ating future at wag po tayo maging negative. Kumbaga dahil nga si Christ na yung nag-govern sa atin, isipin natin na magiging better at mas maganda pa yung mangyayari sa atin kumpara sa ngayon. Kumbaga mas magiging better yung future natin.
And lastly po sa ating application ngayong araw is pray for the influence and make a difference. So ayun nga po, ipag-pray po natin kay God na bigyan niya tayo ng knowledge and lakas upang maka-impluwensya pa tayo sa iba and upang mas lalo pa nilang makilala si Christ.